kay Heidi Mendoza, nanghihinayang ako dito sa tao na to. Pero, wag ho, no? Kasi, kumbaga, Heidi Mendoza, unang sabak ba? Unang sabak niya sa pagiging senador? Maganda ho ang resulta ng unang sabak niya sa Senado. Bakit po? 8.5 million po ang nakuha niyang boto, mga kababayan. Hindi po biro yun. Ano po? Bilang isang tumatakbo sa pagkasenador, walang pera. Pero, 8.5 million ang nakuha. Imagine niyo pagtakbo niyan sa 2028 na eleksyon, mga kababayan. Todo po yan. Ako nakikita ko po, mag-e-elevate po yan. No, basta consistent lang si Heidi Mendoza, mag-e-elevate po yan, mga kababayan. Huwag lang yung biglang kung ano-anong mga pagsasabi niya. No? Basta consistent lang po siya, aangat yan sa 2028 at tingin ko mapapasok bilang senador to. Bilang walang makinarya, yung 8.5 million na yun, ang laking ano nun, bilang. No? Ngayon, isa din po si Heidi Mendoza, mga kababayan, ang nag-ayos nung circular number, nakalimutan ko na kung anong number yun kung anong numero. Para po sa tamang pag-audit ng confidential funds, mga bossing. So kung ito ho, lalo na kung ito nakapasok bilang senador po, mga bossing, naku po, laking bagay para po doon sa impeachment, mga kababayan. Bakit to? Mahihirapan silang lusutan ito. Siya yung isa siya doon sa gumawa nung guidelines kung paano ang tamang pag-audit sa confidential at intelligence fund, mga kababayan. No? Ngayon, sabi niya dito, hindi man lang pinaghirapan ang paghahabi ng kasinungalingan upang itago ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Actually, wala nga ho silang reason No? Ang normal ho, mga bossing, idedepensa mo yung sarili mo, di ba? Sa una, itatanggi mo. Hindi po namin ginagawa yan. Wala pong katotohanan yan. Pagkatapos po ng pagtanggi mo, kasunod naman ho nun, mga bossing, is yung dahilan mo kung bakit mo nasabi, iyon. Sila ho, sasabihin nila, wala po kaming ginagawa niyan. Pinopolitika lang po kami niyang mga yan. Hindi po totoo yung mga sinasabi niyan. Yung kasunod po na paliwanag, wala na po. Hindi na po nila ipinapaliwanag. Hanggang doon na lang po, paulit-ulit po, mga kababayan, na pinopolitika sila. Pero yung ano ang dahilan kung bakit mo nasasabi na hindi totoo yung mga sinasabi sa inyo about confidential funds? Wala tayong naririnig. Kaya nga ho kawawa pati yung mga DDS, yung mga gustong bumanat dito, yung gustong mga magsalita ho dito, mga kababayan, yung mga gustong mag-comment dyan na ipaliwanag kung bakit ganoon yung confidential funds at kung bakit hindi totoo yung mga sinasabi natin. Bakit to? Kasi wala silang maibabato. Wala silang marinig na dahilan po sa kampo ni Inday Sara Duterte, kundi po pinupolitika lang po kami. Paulit-ulit na ganun. No? Pinaglaruan ang audit rules and liquidation of confidential fund. Matapang pa ngayon, may pinaglaruan ang rules ng audit, tapos yung liquidation of confidential funds, at ngayon matatapang pang manghamon at manakot. Ako, mga kababayan, mas paniniwalaan ko po yung aking pagkakaintindi doon sa sinabi ni Inday Sara Duterte na gusto ko ng bloodbath, no? Sige, kumontra kayo sa akin. I-impeach nyo ko. Dadaloy ang dugo. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang pagkakaintindi ko ho doon, mga bossing, ay pag kinontra nyo ko,
dadanak ang dugo. Pananakot, no? Para sa mga senador na subukan nyo, i-impeach ako. May kalalagyan tayo, may kalalagyan kayo. Ganun po yung pagkakaintindi ko doon. Ngayon, siguro, na-realize na naman ng ating Vice Presidente, mali pala yung sinabi ko, bloodbath, nalagay na naman ako sa alanganin. Para daw pong crucifixion na lang, mga bossing. Yung impeachment parang pag-crucify sa akin yan. Di ba ang crucifixion ay may dugo? Oh, maliligo ako ng bloodbath, sabi. Siya daw po yung maliligo sa dugo kasi para daw siyang ipinapako sa krus. Diyos ko, Inday Sara Duterte. Ang Panginoong Hesukristo ipinako sa krus. Walang kasalanan. No, inako ang kasalanan, no? Ng sanlibutan. Pero yun dito sa iyo, may mga resibo eh. Merong mga merong mga kailangan sagutin. At yung mga resibo na yun, ay mismo ang nagsabi ang COA na yun ang pinagpapasa ng mga opisina mo, Office of the Vice President at Department of Education. Kaya kailangan yung sagutin nyo saan nanggaling. Paano nangyari? Paano nabuo yung mga ganong pangalan? Sino-sino yung mga ganon? Hindi nila maipaliwanag. Bakit po? Kasi walang paliwanag. Walang tunay na totoong taong ganon. Kung meron hong tunay na tao, mga kababayan, sa likod ni Mary Grace Piatos, sa likod nila Kokoy Villamin at kung sino-sino pa hong mga pinagsusulat nila doon, mga kababayan. Kung meron ipinakita na ho nila yan sa Kongreso. Total naman po yung sinasabi nilang kalaban ng gobyerno na NPA, wala na, pahina na po, o halos wala na nga ho di ba? Kung meron talaga, pinakita na po nila yan. Kaya lang wala po, no? Hindi nila paabutin. Sino ang may gusto na leader na umabot po sa impeachment? Wala. Lahat po yan ay aabatan nila or itatry nilang mahinto na sa Kongreso pa lang. Sabi ni Betty Baniked, Warprick si Sara Lustay. Sabi ni Ed Ong, sana po matuloy ang impeachment. Hindi sila uubra. Magagalit ang taong bayan pag hindi tinuloy ang impeachment na yan. Yung paatras ni Cheese, naku po, halata ng taong bayan yan. No? Meron niyang isang araw na balita, ang sabi kaya daw inaatrasado ni Cheese o paudlot-udlot si Cheese Escudero, dahil daw ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, para ma-retain niya yung pagiging Senate President. Base nga ho, doon sa Constitution, mga kababayan, sabi ni Tommy One Squad, forthwith. Di ba? Forthwith natin yung like. Yung like pala. Hindi, pero forthwith. Sa pinakamadaling panahon, gawin ang impeachment hearing. Bakit pa udlot-udlot? Parang magkaiba ho yun. Kaya nasasabi po, nung ibang mga senador natin, kagaya nila Coco Pimentel, na unconstitutional na po yung ginagawa ni Cheese Escudero. Ano ba, Cheese? Para ba bigyan pa ng panahon yung depensa nila Inday Sara Duterte? Sabi ni Nets Sipay, wag intayin na ang taong bayan ang magdesisyon. Correct. Dahil po yan, mga kababayan, 88% mga boss, chief, amo, sir, madam, ang nagsasabi, gustong marinig ang kasagutan, no? Acquitted man o hindi acquit, gustong marinig. Hindi yung, wag na nating tuloy kasi kulang naman sila sa ganito, ganyan no? Itutuloy yan sa ayaw nila at sa gusto nila. Itutuloy yan dahil yung pondo na hinahanap galing sa taong bayan. Ang taong bayan, 88% ang sinasabi, gustong marinig ang kasagutan dyan.
Kung acquit man si Inday Sara Duterte, at least narinig ho, mga boss chief sir, yung katotohanan. Hindi yung iisang tabi na lang po. Pero sa Congress pa lang, kung tayo ho, mga bossing, laging nanonood sa Congress, alam mo na Ano po? Alam mo na mga kababayan na talaga namang, tignan mo, santambak ang ebidensya. Yun nga lang ho, na pagbabanta. Yun lang hong pagbabanta ni Inday Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, sa buhay ng asawa ng Pangulo, sa buhay ng pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. Tayo ho mismo pwede maging ano dun pwede tayong mga maging saksi dun witness di ba? Pwede tayong maging witness dun mga kababayan. Lahat po yun. Kapag gina-impeach po si Inday Sara Duterte, hindi na ho pwedeng tumakbo sa 2028 yan. No? Malabo na pong, biruin mo ikaw, napatunayan. Kapag ka napatunayan, di ba? Pag napatunayan na ninakaw o winaldas yung pera ng bayan, bibigyan mo pa ba ng pagkakataon yung taong yon na manilbihan ulit? Baka ganun na naman ang gawin. Pag nakaupo po, ganun lang yun, di ba? Kaya, sabi, kapag ka na-impeach ka, wala ka ng karapatan o hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Tanod, pwede. Di ba? Tanod, kasi hindi naman po inihahalal ang tanod mga bossing. Yung tanod po, pinipili lang po ng mga barangay chairman yan, mga kababayan. Ngayon!